Galatians 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pitang ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Kalayaan. Hindi upang maging na gamitin or gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. Okay? Kundi isang kalayaan sa pagtanggi sa kasalanan. Dati hindi tayo makatanggi sa kasalanan. Kasi we are bandage of it. Okay? Bandage tayo ng kasalanan. At nananatili sa puso natin yung kasalanan. Subalit ng ating napagtatwa na mahal pala tayo ng Diyos, nung tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, pinatawad tayo ng Diyos at tayo ay naging malaya na. No more guilty feelings. Okay? Wala nang condemnation sa sarili natin. Hindi na tayo kinukondina ng ating mga sarili. Hindi ka karapat-dapat sa Diyos kasi makasalanan ka. Hindi ka makakalapit sa Diyos kasi hindi pa nagbabago ang buhay mo. Hindi ka karapat-dapat sa Diyos kasi mapagkunwari ka lang. Wala nang guilty feeling kung talagang tayo ay humingi talaga ng tawad sa Diyos at naintindihan natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kung sabi ng Panginoon, hindi naman na tayo lilingunin na dahil sa kasalanan natin. Subalit, nung tayo ay lumapit sa Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, ang sabi naman ng Panginoon, hindi ko natitignan yung mga kasalanan niyo dati. Wala na yun. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Kalayaan. Unang kapakinabangan natin, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesus, nagkaroon tayo ng kalayaan. Pangalawa, kapanatagan. Hebreo 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Okay, we're not before things that we can see visually, but the things in the future. Okay, iba yung kasi nakikita mo visually. Ang ganda nito, gusto ko magkaroon ng ganito. Well, walang masama doon. Okay, bibigyan naman sa'yo ng Diyos yung kung talaga kalooban niya. Okay? But, alam niyo yung temporal things, it's how the world contemplating false standard. Okay? Kapag sinabi ng mundo na kapag ikaw ay mag-gain ng respect because of your wealth, kayamanan, hindi po totoo yan. Okay? Kapag ikaw ay may Diyos sa buhay mo, kompleto ang buhay mo. Okay? Di baling hindi ka masyadong mayaman. Pero yung mundo, yun yung standard na, yun yung sinet nilang standard. We must renew our mind. Ika nga, okay? But remember, lahat ng bagay sa mundong ito, pansamantala lang, and it never meant to be last. Hindi talaga siya nagtatagal, okay? The future that not seen yet, okay, yung future na hindi pa natin nakikita is eternity. Yun yung sinasabi ng scripture, di ba? Tumingin ka, you must looking forward to the things that are not seen. Okay, unseen pa, hindi pa siya nakikita at alam mo na mangyayari. Alam niyo yung death, pagtatawid lang yan dun sa promises ng Diyos, di ba? Like kung sinishare yun ako, at ako'y sinasabuhay ko rin yun. Okay. Pagdaranas ka ng Diyos sa mga mahihirap na bagay, maaring tatawirin mo ang physical death sa pamamagitan ng karamdaman. Minsan nga humihingi pa tayo ng miracle eh. Lord, pagalingin mo ako. Ay, kalooban ng Diyos yun. Okay? Kanya-kanyang pwede naman manalangin, Lord, kung kalooban mo na sa buhay ko na kinabukasan, wag mo na akong pahirapan. Kasi hindi naman natin mariresist ang death, physical death.
Hindi natin ma-resist kung paano tayo tatanda. Hindi natin ma-resist kung paano natin gagawing mabuti ang ating buhay. We're talking about physical, okay? We're talking about material. But gusto kong bigyan diin yung spiritual life ng bawat isa sa atin. Tumingin po tayo doon sa mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin. Yung salvation, we cannot divide salvation doon sa physical aspect ng buhay natin. It's more of a spiritual aspect. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ligtas ka. Ano man ang mangyari sa buhay mo, sasalubuhin ka ng Diyos. Ano man mangyari sa buhay mo, mayroon ako confident na, Lord, ginawa ko ang kalooban mo sa buhay ko. The future that not seen yet is in life, in eternity. Hindi natin nakikita yun, pero alam natin mangyayari sa buhay natin. Alam niyo yung comedian ting si Kuya Jobert, okay? Sabi niya, I don't want to be somebody, okay? Ayokong ganun siya, okay? Ang sabi niya, gusto ko yung maranasan ko ay yung pagpunta ko dun sa langit, sasalubungin ka ng Diyos at siya ay bibigyan ng gantimpala. That's why he always share the word of God. Yun lang yung kaisipan niya. Yun lang yung naging niya, yun lang yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Hindi para i-enjoy yung yaman sa mundo, or yun lang yung nakikita mong purpose ng buhay mo. Hindi po. Ang purpose po ng buhay natin ay kung paano natin kikilalanin ang ating Creator. Kung paano natin i-recognize ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Hebreo 11 verse 1, ulitin ko. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. It's the same thing about hope. Pangatlong kapakinabangan natin kapag tayo ay may Panginoon sa ating buhay, meron tayong pag-asa. Sabi sa Hebreo 10 verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag mag-alinlangan dahil ang Diyos ang nangako sa atin. Wow. Ang sabi nila, promises made to be broken. Well, hindi sa Diyos. Hindi po sa Diyos. Hindi po sa Diyos na nangako sa atin ng kaligtasan. Kung ang Diyos nga binigay niya yung kaparaanan para tayo ay tumanggap ng salvation, wala nang pangakong mapapako. Wala nang pangakong masisira. Wala nang pangakong hindi mo pagkakatiwalaan, lalo na kung ang Diyos ang nangako. Well, kung nangako ang kung sino man sa'yo, ay pwedeng pwedeng hindi mangyari yan. Pero ang Diyos ang kausap mo. Ang Diyos ang nakipagnig sa'yo. Ang Diyos ang nanagot sa lahat para ikaw ay ma-redeem at yung purpose niya mangyari sa buhay mo. Alam niyo yung mga nag-restore nung sasakyan, talagang ginagawa nila yung the best nila. Yung effort nila, yung talent nila, talagang binuhos nila doon sa magiging obra nila. Ang Diyos po ganun. Mahal po ang kapatawaran ng Diyos sa ating kasalanan. Buhay po ang kanyang binigay. Ikaw ba ngayon sa buhay mo, kapatid? Ikaw ba ngayon ay nakakaranas ng panghihina? Ikaw ba ngayon ay nakakaranas ng encouragement? Well, may pag-asa po tayo.
ano po, gawin po natin yung 3 principles ng panalangin personally sa ating buhay. Una, hingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng renew heart. Pangalawa, hingin natin sa Diyos ang paggabay ng banal na Espiritu na kung saan pinangako ng ating Panginoon na papalit sa Kanya. Because this era is the ministry of the Holy Spirit. Siya yung nagtatouch sa atin. Ang banal na Espiritu ang gumagabay sa akin, nagpapasaya sa akin. Ang banal na Espiritu din ang nagpapasaya sa inyo because God is omnipresent through His Spirit. Unlimited. Amen. Yun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun ang kapangyarihan ng ating Diyos. Pangatlong personal panalangin natin lagi, Lord, salamat sa kaligtasan binigay mo sa akin. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat dahil binago mo ang puso ko. Salamat. Wala tayong may babanggit kundi salamat. Salamat. Kasi yun ang karunungan na input na sa atin. Yun na yung wisdom na lagi nating isinasabuhay. Tuloy ko yung sa awit 51 verse 30 naman tayo. Sabi dito, kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Sabi dito, once you realize, binigyan ka ng Diyos ng bagong puso. Pangalawa ay nire-recognize mo ang Espiritu ng Diyos na sumaiyo araw-araw. Pangatlo, ang sabi dito ay lagi mong alalahanin ang pagkakaligtas sa iyo ng Diyos. Pang-apat ito, dun sa verse 13. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. What does it mean? Okay? Nasa awit pa lang tayo. Nasa Old Testament pa lang tayo. But King David, nag-i-evangelize na siya. Galing ano? Aking tuturuan ng mga makasalanan. Hindi dahil siya ay matuwid na. Okay? Dahil naranasan niya ang presensya ng Diyos nung siya ay lumapit sa Diyos at humingi ng pagpapatawad galing sa Diyos. Pagtapos nun, na-renew yung kanyang buhay, na-renew yung kanyang puso, naranasan niya ang pagsama sa kanya ng kanyang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, lagi niyang nararanasan. And he want to share it to everyone. Wow. Ang ganda, no? Doon pa rin tayo pumupunta sa salvation na dapat nating i-share sa iba pang nangangailangan nito. Maraming salamat po. Lagi ko po kayong i-encourage. Ikaw ba ngayon ay nanghihina? Ikaw ba ngayon ay nadi-discourage? Ikaw ba ngayon ay nanlalamig? Patuloy kang lumapit sa ating Panginoon. Patuloy kang lumapit sa ating Diyos. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang magnilay sa iyong sarili. Yung kalayaan kailangan mo. Yung kapanatagan kailangan mo. Yung pag-asa kailangan mo. Amen? So, bago ako magtapos, I would like to share dun sa sinend kong video clip. Panoorin po natin.